Kanina, galing dun sa Minnesota, tumigil ako dito sa may Phoenix kasi may nakalagay na no oversize along the way pagpasok dito sa Grand Forks. But now, na-lift up na, wala nang message na lumalabas dito sa aming apps. So, I think pwede nang oversize. North Dakota. Okay, so hindi na siya close. And yeah, it's open. Pero may mga debris pa rin siya. I mean, at least wala na siyang, may nakalagay kasi dito na no oversize dito sa inbox na to. Sa apps to siya. Pero I think I'm good. Good morning mga choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Alexandria. Yung panahon, nakita nyo kahapon the previous vlog, ang panahon pangit. Ulan, may mix na snow, and then yung temperature. Ngayong season ito is winter time pa. Hindi pa summer guys. It's okay if summer, that's fine. Pero pag ganitong situation, basa ang kalsada, umuulan, so anong gagawin nyo? Once na meet up ninyo ang tinatawag na black ice. I know may mga idea na kayo dahil nanonood kayo ng mga vlog, hindi lang sa akin, sa mga ibang vloggers, na ikwento na sa inyo, na explain na sa inyo. Pero yung iba na wala pang karanasan, anong gagawin ninyo? Let me know sa comment, anong gagawin ninyo pag once na meet ninyo ang black ice along the highway. What do you mean by na meet? Nandoon ka na. Nandoon na yung truck mo, ito na. Yan ang black ice. Tumatakbo ka ng mabilis na ganyan. Ano ang gagawin mo once na-meet mo na yung black ice sa highway? Let me know sa comments kung may mga idea kayo kahit hindi kayo nagdadrive dito sa Canada, sa Amerika, or kahit nandito kayo sa Canada. I know may idea kayo kung anong gagawin niyo sa truck or sa sasakyan, sa kotse pag na-meet nyo na ang black ice along the way. Ako, meron akong experience. Meron akong experience sa kotse, meron akong experience sa truck, sa torque before. Na-meet ko yung black ice. Okay? Yung sa kotse, nag-a-apply pala ako sa Pulse before, alas 3 ng madaling araw. Na-meet ko yung black ice papuntang Brandon. Yeah, so kayo naman, tatanungin ko, ano ang gagawin ninyo pag nagdadrive kayo ng maliit or malaking sasakyan dito sa Canada or America or dyan sa Europe once na-meet nyo ang black ice along the way. Gusto kong basahin sa comments section. Anyway, umaga pa lang dito. Alas 8 na umaga, double check ko lang yung aking aking securement kasi titira na ako sa highway. Basta nangyari na to before sa wala na naman ang aking ano man. Ito, nangyari na to before sa Canada. Last week lang nangyari sa Canada na merong ulan tapos ng black ice. Double check ko lang yung aking securement. Oh, di ba sabi ko sa inyo, matibay ito. No, kinabit natin kahapon. Kinabit ko kahapon, hindi natin. Ako pala nagkabit. Huwag natin gamitin yung natin dahil ako lang yan eh. So, matibay siya. Sa gabi, nagamit ko siya kahapon.
makikita ng mga tao pag lumalagpas na meron siyang overhang dyan sa gilid. Yung gulong, okay yung gulong, hindi ko na anuhin yan. Strobe lights, extended lights, importante dahil medyo gloomy ang weather. Diba? Tiba niyan, malinis na. Pag ganito kasing load na wala siyang gulong, bakal, kahoy, secure na secure yan dahil hindi na siya mag-change yung kanyang securement dahil wala siyang hangin na mag untol-untol ba. Alam niyo yung untol-untol? Ba-bounce-bounce. So hindi mo na ako maglalagay ng camera dun sa taas dahil umuulan. Ay. Alam nyo, nagkakamali ako madalas sa date na sinasabi ko. Kasi sinabi ko last time, yung last video, ano yata, January 16. Parang yung aking katauhan ay naiiwan pa sa January. Wala, hindi pa siya naka-coop up sa February na buwan. Anyway, clock in na ako para 10 hours driving na lang ako ngayon. Wala na akong, this is my last day. This is my last hour, 10 hours. Wala na, and that's it. Reset na ako pag nakarating ako ng Canada. Clock in na ako, then double check ng weather kung anong condition, kung sarado bang highway. So far so good, green all the way hanggang Fargo. Fergus Falls, green, that means walang closure. Okay, pagdating sa okay, ito na yellow. Pagdating sa 29, ito na yellow. So yellow, meron na siyang mga compact ice. Yellow na all the way hanggang Grand Forks. Wala pa namang closure. So far so good. That's good. And sa border, merong red lines hanggang Canada. So far so good. Yeah. So walang closure. Meron kasi kaming apps dito, North Dakota apps. Double check ko lang mga choice sa Google. North Dakota, para makita ko kung North Dakota roads. Valley City. Oh, close. Blowing up snow. Oh, snow covered, yeah. I-29 papuntang Canada. Nalagay snow covered. No travel advice, nakabutang. So what's the plan for me? Dadalawang isip akong rangkada. Magdadrive ako papuntang Hillsboro. Kaso lang, walang shower na eh.
natatandaan ko na dadaan sa gilid ng North Dakota. Ito yung North Dakota na state. Yung katabi niya is itong Minnesota. So kung gigilid ako doon all the way hanggang sa Pembina ng Canada, doon ako lalabas. Pero nakita ko sa map, covered din siya ng snow, malakas din ng snow. So nothing makes sense kahit sarado yung I-29 today, tapos yung salubong na highway ay makipot, maliit at covered ng snow. Hindi rin ako safe. Going to Senex 29. So Please drive to highlighted route. ang pinakamahabang drive ko ngayon and until Senex I-29, sa I-29 sa lagpas ng Tarco. That's 2 hours drive. And then yeah, hindi nila malinis. And I think ang snow is until tomorrow. Palagi sa journey plan ang weather, mga choy, basta mabiyahe ko dito sa America at Canada. Titinan nyo palagi dito yung journey plan: snow, ulan, tornado. Consider nyo yung tornado lalo pag summertime because isa din yan sa worst na titigil ka sa isang parking area tapos hindi ka aware na meron palang tornado alert sa area mo, tulog na tulog ka, dinaanan ka ng tornado. Isa rin yun, mas worst yung tornado during summer. Kaya kailangan may mga apps kayo na makakadetect, makakakita ng ganong ano tawag doon, yung condition ba ng weather. Hindi yung pabigla-bigla na wala kang plano na basta drive ka lang, lalo na yung mga maliliit na sasakyan na mga mahilig biyahe, mag-travel, walang journey plan, walang hindi natingin ng weather, basta drive lang, kahit alam lang snow, drive lang, walang journey plan. Hey, meron palang snow dito, diba? So kailangan alamin nyo yan, kailangan bago kayo mag-travel kasama yan sa inyong routine weather. Sana ng review.
ice na yung sasakyan mo, anong plano mo, anong gagawin mo? Google nyo. Anong gagawin nyo? Isipin mo na lang, ikaw yung nagda-drive. Isipin mo. Imagine mo yung sarili mo na ikaw nag-drive ng truck, ikaw nag-drive ng kotse. Nasa ano ka, nasa highway ka, patuloy ng takbo. Napit mo si black ice. Ano yung plan B mo? Ano yung gagawin mo sa buhay mo? Actually, what? Huwag niyo akong tingnan. Let me know sa comments. Anong gagawin ninyo? Yeah. Kasi ako before, sabi ko nga, sa Torque pa ako. Na black ice ako diyan sa Winnipeg. I think sino yung mga taga Winnipeg? Way back 6 years ago, grabe yung black ice sa Winnipeg. Halos lahat ng mga tulay may black ice, lahat ng mga tulay may banggaan. Na black ice ako, Machoy. Once na magdadrive ka, umuulan, okay, umuulan, lagi mong tingnan yung side mirror mo constantly. Tingnan mo lagi yung side mirror mo. Mirrors, kasi dalawa. Kung nag-i-splash yung gulong, means sabihin na inaapakan pa lang yung gulong ay tubig, so may splash. Makikita mo siya. Makikita mo rin sa front, sa sinusundan mo sa sakyan, na nag-splash pa yung gulong niya. Ibig sabihin, hindi pa tumitigas yung tubig. So goods pa siya. That is around plus 1, plus 2, plus 3 na weather panahon. Pero pag once na dumating na siya ng bumaba siya ng zero flat, as in zero flat, zero, then bababa pa ng negative 1, negative 2, yung ulan, kung titingnan mo ngayon sa side mirror mo, wala nang splash. Okay, wala na. And be aware, be mindful na anytime, worst to worst scenario, ano yung gagawin mo pag wala ka na nakitang splash and nagbaba na ng negative 1, 2, 3, 4, 5 yung temperatura. Kasi nangyari sa akin that time, nung tinignan ko siya, yung splash sa Torque, pag akyat ko ngayon sa tulay, wala nang splash ha. Pagbaba ko ngayon, nandoon na sa baba ang mga bus, truck, stampede, nagkumpulan na, nagbanggaan na. So ang ginawa ko that time, kasi nagulat ako na from tulay, pagbaba mo, nagulat ako na mayroon. Pag-apak ko ng preno, alam mo yung mga sasakyan sa Pilipinas na merong yung hydraulic bed tawag yan, na pag may singaw, natustos yung preno, nasirit yung fluid, brake fluid. Ganun yung feeling ko. Pag-apak ko ng brake, parang diretso siya sa floor. Pero nandun lang naka-lock ang gulong. Pero diretso ang truck. Nabangga ba ako? Hindi ako nabangga. Actually, nakakita ako ng shoulder, may dala akong trailer, papunta ako ng kargahan ng baboy dyan sa Winnipeg, Maple. Nakakita ako ng shoulder na merong gutter na malalim yung gilid dyan lang sa may bago dumating ng region, yung mga taga Winnipeg. Diba may kukurja ba yan, yung paakyat na yan sa tulay, tapos pagbaba mo region, galing ka dito sa perimeter, doon nakakita ako ng isang butas sa shoulder na wala pa nakapark. Doon ko isiniksik yung 53 footer, 75 footer na truck. Walang galo sa railings, sa gilid, wala, as in walang damage na nakalusot ako doon sa, nilagpasan ko yung banggaan, as in blessing in disguise talaga. Pag preno kong ganyan, kita ko na nagpumpulan na sila dahil banggaan na kinain ko
way, kung alam mo talagang hindi ka na, alam mo talagang 50-50 yung chances, dalhin mo sa ditch yung car mo. Mas less yung damage kung dalhin mo siya sa ditch. Siguro yung ilalim, bumper, yun lang may damage. Pero pag once na nag-apply ka ng brake at alam mo black ice, nag-apply ka ng brake, iikot yan or mag-roll over ka. So alin na mas pipiliin? Diba? So mapifeel mo yan eh. Lalo pag gabi kayo magdadrive, alam nyo yung kung anong palatandaan sa gabi pag merong mga compact ice or skidding ring yung highway. Yung sinusundan mo sa sakyan, yung ilaw niya, yung reflection ng ilaw niya babanda doon sa semento, I mean sa dinadaanan niyo sa highway. Makikita mo, sinusundan mo siya, tapos yung ilaw niya, yung reflection ng ilaw na, lalo pag gabi, yung reflection ng ilaw niya nakikita mo sa pavement, sa highway. Mag-isip-isip ka na, prepare sa worst to worst scenario, kasi yan ay skidding ring, tawag niya, skidding ring. Madulas, kahit pa sabihin naka winter tires, no? Siguro sa winter tires bibigyan ka ng mga at least 50% compare sa mga normal tires. At least 50% lang. Pero hindi ka pwedeng umasa dyan. Dudulas at dudulas yan, sabi ko nga sa mga vlog. So kahit pa naka winter tires ka, dudulas at dudulas yan. Subok na namin yan sa ice road. Ice na nga yung pinatungan namin. Dudulas talaga siya. Madudulas ka. Guma yan eh. Walang chain. Hindi naman yan naka-chain. Guma yan. Kaya huwag kayong kampante kahit naka winter tires kayo sa inyong sasakyan na safe kayo. Okay? Safe kayo kung safe kayo mag-isip. Safe kayo kung safe kayo mag-isip. Kung ano yung mga plan B nyo kung in case worst to worst scenario, anong gagawin natin. Or huwag ka nang umalis ng bahay kung alam mong masama ang panahon. Huwag mong iasa yung buhay mo dyan sa winter tires. No man, ikaw at ikaw na nagdadrive, ikaw yung responsable. Hindi mo pwedeng isisi sa winter tires or whatsoever na naka winter tires ako, dapat hindi ako mag-winter. Fuck man, no way. Ikaw sisihin dahil ikaw yung kapitan ng iyong sasakyan. Clark, do you copy? Marco? Yeah. Is that you at the back? Dave here. So your permit is 29, right? What's that again? Your permit going to are you heading to Manitoba or Saskatchewan? I'm Saskatchewan. Going through Portal. Oh, you're gonna cross the portal? Yeah. Did you, I don't know if we can go into Saskatchewan. There's travel not recommended right now. Okay, yeah, because in Fargo I-29 all the way to Manitoba is no travel restriction. Oh, right from Fargo? Yeah. No, the 511 said it was just snow covered, I thought. Yeah. The I-29 just all the way to Manitoba. It's, I don't know, I-94 heading going to Jamestown.
what? Oh, it's going to the yard. Oh, yeah, so it's flying The out. I-94 in Valley City is closed. Oh, it's closed. Oh, okay. Yes, sir. So, bubuga siya ng ano, liquid sa highway. That's good. Yeah. So, saglit lang yung tinakbo namin. Dito lang. No oversize permitted in North Dakota. Burgagul, Burgagul. Nakalagay dito, no oversized load has restricted travel until further notice for all permitted over-dimensional vehicles in northwest regions and areas of no travel advice in the northeast region of North Dakota due to weather and road conditions for all other high profile and low type vehicles. Read that. Well, this is on their, Yeah, it says here. yeah. But it says here on northeast, northwest regions. So maybe we can drive all the way to Fargo. Travel not recommended. Yeah, I don't know. For all permitted over-dimensional in northwest regions and areas of no travel advice in the northeast. Where did you stop last night? East 183. Easty. Ah, okay. And you? Alexandria. What's that? Alexandria. Oh, Alexander. Okay. Yeah. Because I'm planning to drive all the way up to Phoenix in I-29 after Fargo. It's another 2 hours drive, but 8:55 it will rain, so Oh, yeah. No one. Oh, I'll go get some breakfast. yeah, I'm done. Figure it out. Yeah, well, you can go. Yeah. I don't know. Well, I'm It's not really clear. huh? Not really clear. Valley City here, somewhere here is good. Fargo, Oh, yeah. they restrict this one here Yeah. side. Well, I can't get into Saskatchewan anyway. Yeah, so it's the Valley City is close, right? Oh, okay. Yeah, you cannot pass here. Yeah. Oh, well, they got it right. All right. Take care.
Mabait yun si Clark. Well, I'm gonna drive hanggang Fargo today. Wala pa siyang breakfast. Doon ako titigil sa Fargo. Kasi ang sinasabi northeast, northwest. Para lang makashower ako mamaya. Take the ramp ahead. Pero yun nga pwede akong mag-bypass ng North Dakota kasi sarado sila. Pwede akong dadaan dito sa Minnesota. Ang labas ko ay sa Pembina ng North Dakota, malapit sa border. Pero yun nga lang, snow. Walang closure sa South Dakota. I mean sa Minnesota na area, papasok. Doon sa gilid, wala. Hindi siya close. So papaiwan si David Clark. Noong isang araw pumunta siya ng Alaska sa Fairbanks. Nag-deliver na military vehicle doon.
Palawan de Paris. Kung kumuha ako ng permit at nagpa-divert ako ng Minnesota, dito ako lalabas. Dito sa area na to. Wala, sarado yata. Sarado. Open. I think it's open. Bumili din ako ng perfume sa aking dalaga at saka sa aking wife. Nakasell siya sa nakasell siya sa border duty free. Dalawa yung binili ko. The Good Girl, Carolina Herrera, $121 US. Dating 143, 15% off. Ang bango niya. Anyways, yeah, sakto lang yung 33 minutes. Hi sir. Oh, wait. How are you? Good. How you doing? I'm good. Where do you live? I live in Winnipeg How long in the U.S.? since Sunday morning. Where'd you deliver? Where'd you pick up? I delivered in South Dakota and went to East Moline empty and pick up in East Moline John Deere. Did you purchase anything? Yeah, cigarette. 1 carton of cigarette and perfume. Total value? Say again? The total value of all is $279. Have a good day. You have a good day, sir. Pinipicturan siya once na nakalabas ka na ng boat, ay pipicturan yung both sides, yung equipment. Welcome back again mga Chuy. I'm back. Welcome back sa Canada. So meron akong 8 hours today. 8 hours. 8 hours and 7 minutes.
it, bro? Oh, I cannot get out. Look, it's an oversized. There's another oversized. Don't close this one. There's another big oversized there. You cannot get out. You should not close this one. It's right there. It's right there. There, this one. Yeah, there's another oversized. You cannot get out. Well, it's not a problem. We cannot get out, man. Look. Yeah. Thank you.
Hello mga choy. Dito na ako sa Lipawa. Lakas ng snow kanina. Tingnan ko lang kung hindi ako nakabangga dun sa likod. Baka nadali ko tong basurahan dito. Lakas ng snow na bubulag ako. Hindi naman pala. Kala ko nabangga ko yung nabangga ko yung basurahan. Oh yay. Yes sir. Ay, nakakapagod. So, lakas ng snow ngayon until for the whole midnight. I mean the whole minute. The whole night snow. Then titingnan ko bukas kung makakadiretso ako all the way. All the way na naman hanggang sa Saskatoon. Kung pangit ang kalsada or magandang kalsada. Dahil for sure mamayang madaling araw, kung titira ako ng madaling araw, hindi dito malilinis na mga maintenance yung highway. So malamang ay magpapaumaga na ako para kitang-kita ko yung highway. Mahirap tumakbo ng sinusundan mo lang yung ilaw mo tapos walang markings, walang naglinis. Kita nyo, di ba? So anyway mga choy, pasensya na. Balik ulit tayo sa daily vlog ng Pinoy Trucker Channel. So tatapusin ko na to and I'll see you guys sa next vlog. Pag amping mo to nan, gikapoy ko, gusto na kong pahulay, mag-edit pa ko aning video karon para na kami matanaw. I'll see you guys next time. Pag amping, good night, amping mo to nan.